Maliban nga po mga idol sa pag-resign ng Sacramento Kings kina Malik Monk at ang pagkuha ng mga rookie sa NBA draft, wala pa nga silang nagagawang move simula nang mag-umpisa ang free agency. Isa nga sila sa pinakatahimik na team ngayon, kahit malinaw kailangan nilang magkaroon ng improvement. Alam naman nga ninyo, bigo ang Kings na makabalik muli sa playoffs matapos silang matalo agad sa play-in tournament. Kaya meron nga talagang sapat na rason para gumawa sila ng malaking pagbabago. At base mga idol sa pinakahuling inilabas na balita, kahit man tahimik ang team na ito, hindi ibig sabihin na hindi na nila ginagawa ang kanilang trabaho. Sa katunayan, balak na rin naman nga po nilang makipag-agawan sa trade kay DeMar DeRozan ng Chicago Bulls. Sa ngayon, sinimula na nga po nilang mag-offer ng trade package sa Bulls. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit sila ang front-runner sa pagkuha kay DeMar DeRozan ngayong off-season. Samantala, 7 araw ang nakakaraan simula nang mag-umpisa ang free agency, ngunit ni isa man na malaking move o trade wala pa ring nagagawa ang Los Angeles Lakers, lalo na si Rob Pelinka. Kaya nagsisimula na nga pong magalit ang kanilang mga fans. Subalit kahit ganon, hindi pa rin naman sila mauubusan ng moves dito since meron pa rin naman nga pong mga malalaking pangalan o superstar na nanatiling available sa market kagaya ni DeMar DeRozan, Zach LaVine, Lauri Markkanen ng Utah Jazz, Jeremy Grant ng Portland Trail Blazers at Trae Young ng Atlanta Hawks. Syempre kasama na dyan si Brandon Ingram at Kyle Kuzma. Pero sa kanilang 7, si Lauri Markkanen ang isa sa pinakamalapit nilang makuha. Sa katunayan, ayon sa lumabas na balita, willing rin naman nga sana ang Utah Jazz na ibigay sa Lakers si Markkanen sa isang kondisyon. Eto nga, dapat ipalit sa kanila si Austin Reeves. Yes mga idol, bukod sa ilang mga future first round pick, gusto rin naman ng front office ng Utah Jazz na makuha si Reeves mula sa Lakers kapalit si Lauri Markkanen dahil magagamit nga nila ito sa kanilang gagawing rebuilding bilang kanilang main player. Sa kabilang banda naman, malinaw mga idol sa inyo na masyado nga pong lugi ang Clippers sa pag-alis sa kanila ni Paul George at paglipat sa Philadelphia since wala nga silang nakuhang kapalit. Pero sa kabila niya, nagkaroon rin naman sila ngayon ng kahit papanong malaking advantage gayong mas lumuwag ang cap space. Kaya dahil dyan, mas naging madali na lamang para sa kanila na kumuha ng mga bagong role player ng mga nagdaang araw kagaya ni Mo Bamba, Chris Dunn at ang kanilang dating malalaro na si Nicolas Batum, Derrick Jones Jr., Kevin Porter Jr. at ang pag-resign nila kay James Harden sa unang araw ng free agency. Bukod dyan, binigyan rin naman nila ng non-guaranteed contract si Kai Jones at pinapirma ng 4-year deal, $9.7 million si Cam Christie. Kaya dahil sa ginawang ito ng Clippers, tuluyan na rin naman nga sila nakabuo ng bagong team na ipangsasabay nila next season. Pero kung akala nyo nga mga idol tapos na ang Clippers, dyan nga kayo nagkakamali dahil base sa inilabas na balita, meron pa nga sila ngayong huling move na plano nilang magawa at yan ang pagkuha kay Miles Bridges sa isang sign-and-trade deal. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.